Ngayong panahon, 'di ba madalas natin naririnig sa mga magulang ngayon na ang hirap na talagang disiplinahin ng mga kabataan ngayon? Pero totoo nga ba na iba na ngayon ang mga kabataan? O baka kailangan lang natin baguhin ang paraan natin na pagdidisiplina? So meron akong tip kung paano i-handle ang mga ugali ng mga kabataan ngayong henerasyon. Una, unawain muna bago pagalitan. Sa halip na magalit agad, ba't hindi mo na alamin agad kung bakit o kung ba't ganun ang kinikilos ng bata? Minsan kasi, ang pagiging matigas ng ulo ay paraan lang nila ng pagsasabi ng, hindi ako naintindihan. O may gusto silang iparating. Ang gagawin nyo, kausapin sila ng mahinahon. At tatanungin kung bakit, anak, ba't mo ginawa yun? Mabilis sila agad magbukas. Kapag hindi mo sila agad, sinisigawan. Tip number 2, makinig. Hindi lang basta marinig. So, ano nga ba ito? Ang mga bata ngayon gusto din nila mapakinggan. Kapag alam nilang pinapakinggan mo sila, mas nagiging cooperative at open sila sa guidance mo. Simpleng bagay lang. I-off mo muna ang cellphone mo kapag kausap sila at iparamdam mong mahalaga ang sinasabi mo. Tip number 3, ituro ang disiplina, hindi ang takot. Ang tunay na disiplina ay hindi nakukuha sa palo o sigaw. Ituturo ito sa pamamagitan ng consistency at example. Kung gusto mong matuto silang rumispeto, ipakita mo muna ang respeto sa kanila. At kung gusto mo maging responsable sila, turuan mo silang humarap sa consequences. Hindi parusa, kundi natural na resulta ng ginawa nila. Pang-apat, bigyan ng papuri, hindi puro puna. Kapag kasi puro mali ang naririnig ng bata, nawawalan sila ng kumpiyansa sa sarili. Kaya huwag kalimutan ang positive reinforcement. Kapag may ginawang tama, purihin agad. Halimbawa, uy, ang galing mo anak, sinusunod mo ako agad. Yung simpleng papuri na yan, malaking bagay na yan sa kanila. O, pang-5, maglaan ng oras sa kanila. Ang pinakamagandang regalo sa mga bata, alam nyo, oras. Kahit abala kayo, siguraduhin may sandaling kayo lang. Walang gadget, walang trabaho. Gawin nyo dahil doon nila mararamdaman ang tunay na pagmamahal mo. At kapag maramdaman nila yon, mas madali silang magbago at makinig. Kaya nga hindi natin kailangan maging perfect na magulang o guro. Ang mahalaga, patuloy tayong natututo kung paano sila maunawaan at pahalagahan. Alam nyo naman na ang bawat bata ay may kanya-kanyang ugali o individual differences. Pero dahil sa tamang pagmamahal, pakikinig at disiplina, matuturuan natin silang maging mabuting tao. Kaya pag nagkamali ang mga anak natin, huwag natin silang... Papa, manok mo pinakain ni ate ng semento. Siya po pinainom niya ng Zondro. Uy, hindi po totoo yun. Anong hindi totoo? Umalis kayo dyan! Dati, inahingal na po manok, Papa. Sandali.